sa bawat bansa, bayan at wika, sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na tayo iniwanan ng dakilang pakikipagtipan ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya bilang bayan ng Diyos na patuloy na nagagalak ng magtaas ng pagpupuri at pag-awit sa Panginoon, sa ating binibigay ng Panginoon ang isang dakilang katiyakan, utos buhat sa Kanya mga kapatid at mga kaibigan, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Zion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan po tayo inuutusan ng Panginoon na umawit ng pagpupuri? Ang sinabi po dito mga kapatid at mga kaibigan, sa nagsisitahan sa Sion. Sa Sion, sa kanyang banal na mundo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At sa ating pag-awit, ano po yung ating inaawit mga kapatid? Ipahayag ninyo sa gitna ng mga bayan ang kanyang mga gawa. Nangangahulugan mga kapatid at mga kaibigan na ang ating pagpupuri at pagluluwalhati sa ating Panginoon ay nakalulugod sa kanyang Panginoon sapagkat ang ating mga pag-aawitan, ito ang mga magagandang gawa, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kaya't mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama tayong magsiawit ng pagpupuri, itaas natin ang dakilang pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. There is no God like Thee. Awitin natin mga kapatid. There is no God like Thee in heaven above or on earth beneath. Will He His covenant and mercy with Thy servants that walk before Thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Patuloy tayo magpasalamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Awitin natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan.
Magsiawit tayong patuloy mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kabanalan mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong mga galak na magtaas ng dakilang dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banal ng lupuan. Amen. Salamat Panginoon sa isang dakila at banal na mga araw na patuloy mong ginagawad ng karunungan at kaalaman sa iyong banal na bayan upang kami ay patuloy na magsilakad ng naayon sa iyong dakilang katwiran. Amen. Salamat Panginoon at patuloy kaming nangangandong sa iyong katwiran na sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ikaw ang mamagitan sa puso at isipan ng sino mong tao na hihirangin ng maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Sa bisa ng mga hula, sa kapangyarihan ng mga pagtutuo ng aming mga kapatid na mga apostol, tunay nga na may mahayag ang dakilang pagpapakilala ng iyong larawan na minasdan ng lahat ng mga banal na aming nakilala sa panahon ng katapusan ng sanlibutan ng aming sampalatayanan ng iyong larawan sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, papuri, pagdakila at pagluwalhati ay tinatas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pakisamahan niyo po kami na mag-aral, magbulay-bulay, at kung maunawaan na natin, ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na maglalagak na ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Tayo po ang itinayo niyang kaharian na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Wala po siyang itinatangi sa imbitasyon natin. Kundi kaya tayo iniimbitahan, tayo ay naalipin na ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan, wala siyang itinatangi sa imbitasyon. Marunong man tayo, mayaman man tayo, mangmang man tayo, mahirap man tayo. Wala siyang itinatangi sa imbitasyon. Maputi man tayo, kayumanggi man tayo, maharlika man tayo. Wala siyang itinatangi. Ano man ang kalagayan natin sa paniniwala sa mundong ito, wala siyang itinatangi. So iniimbitahan niya na tayong lahat ngayon sa panahon ng kawakasan na
makiisa na tayo sa pag-aaralan at pagbubulay-bulay natin upang siya yung magpapaunawa sa atin ng paniniwalaan at ipamumuhay at tutuparin natin ito. Amen po ba? Amen. May ginawa po siya na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Kaya po mapangalim na ang panahon ng kawakasan. Kaya tayo iniimbitahan, unawain po natin mabuti. At ang nag-iimbita sa atin ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. At sinasalita ko sa inyo yung sinasabi niya na paniniwalaan natin doon sa kanyang imbitasyon sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Unawain natin kung bakit tayo iniimbitahan. Ano ba yung nagawa nating kasalanan? Maliwanag po ba? Amen. Babasahin ko sa Revelation chapter 12, verse 9. Unawain po natin mabuti ito. Ito po ay ipinakita ng Panginoon Diyos kay Apostol Juan na ito'y magaganap sa panahon ng kawakasan. Ito yung pangitang nakita niya sa isla ng Patmos. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. May kasama ko pala yung Diablo dito sa lupa nung inihagis ano. Yung kanyang mga anghel. Kilala niyo ba yung mga anghel ni Satanas na kasama niya dito sa lupa na inihagis dito na nandaya sa buong sanlibutan. Dinaya tayong lahat sa paniniwala ni Satanas. Maliwanag po ba? Amen. Kaya pagdating sa Galatia chapter 4 verse 3 and 4, pakisundan niyo po kami. Naunawaan na po natin na dinaya ni Satanas ang buong sanlibutan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan alipin tayo ng sumpa ng paniniwala ng sanlibutan. Dahil inihagis dito si Satanas sa lupa at kasama niya yung kanyang mga anghel. Ibig sabihin yung mga anghel na kasama ni Satanas kasama niyang nandaya sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na pinanganak ng isang babae na pinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Naunawaan po natin na daya ni Satanas ang buong sanlibutan. Kaya tayo iniimbitahan. Amen po ba? Amen. Kaya sa pasimula, nung dayain ni Satanas si Eva si Eva ang ina ng lahat ng laman. Si Eva ang pinanggalingan ng lahi ng laman. Nakuha po ba natin? Amen. Ito, para sigurado tayo, basahin natin sa aklat ng Genesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Maliwanag na po ba? Ang unang nataya rito, si Eva, tinukso siya ni Satanas, napaniwala siya ni Satanas Ipinagbabawal huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Dinaya siya ni Satanas, napaniwala siya ni Satanas. Si Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay. Siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Dina-infected tayo ng pandaraya ni Satanas. Kaya sa Revelation, ano nakalagay doon, nung inihagis siya sa lupa, dinaya niya sa paniniwala ang mga tao. Amen po ba? Amen. Pagdating na sa Galatia, lumilitaw dito, dadapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Aba.
Yung palang iniimbitahan tatanggap ng Espiritu, kaya isinugo yung bugtong na anak. So, ang paniniwala natin sa ating tagapagligtas nung ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, dinuhay siyang mapuli. Amen po tayo ron. Amen. Kaya nananahan sa puso natin, bilang mga anak ng Diyos sa paniniwalang espiritual, ang espiritu ng ating tagapagligtas. So, maliwanag po, yung nananahang espiritu, yung katwiran ng patotoo. Kaya meron tayong power, may authority tayo pag nananalangin tayo. Amen po ba? Amen. Yan ilang pa lang sa mga bahagi na pinatutunayan ng banal na kasulatan ng Panginoong Jesucristo, yung pagiging sinner natin. Kasi ang tao, may dumating na pandemya, mayroong solusyon, may nakatuklas ng gamot sa COVID-19. Pero yung pagiging sinner natin, ang isinugong tagapagligtas, ang manggagamot, ang ginagamot, yung paniniwala natin. Maliwanag po ba? Amen. Biktima tayo ng paniniwala ng aral ni Satanas sa buong sanlibutan dahil inihagi siya sa lupa at kasama niya yung kanyang mga anghel na nandaya sila ng aral dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na tayo magtataka kung maraming relihiyon na lumitaw sa buong mundo. Tama po ba? Amen. Kasi nandadaya na nga si Satanas Kaya siya nandadaya, gusto niya may makasama siya sa impyerno araw at gabi Eto, maliwanag na isinugo yung ating tagapagligtas. Kaya natupad yung hula ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14 and Book of Isaiah chapter 9 verse 7 and 8 na yung ating tagapagligtas mamamahala sa kanyang mga participant na hinirang at tinawag at pinili upang paglingkuran natin at paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya mamuli. Maliwanag po ba? Amen. Ang napakadakila dalisay dito, sinabi ng tagapagligtas natin, ang naniniwala sa kanya hindi mapapahiya. Meron na po tayong katiyakan doon. Sinabi po niya yan sa mga iniimbitahan niya sa huling hapunan, sa iniimbitahan niya sa kasalang magaganap sa panahon ng kawakasan. Mga kapatid at kaibigan, nasa atin po ang desisyon kung gusto natin na paunlakan ng imbitasyon ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Wala pong bayad itong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Wala po. Regalo sa atin lahat ito. Naunawaan na po ba natin? Amen. Yung nasa Revelation chapter 12, nung nagbaka sa langit yung mga anghel hindi nasumpungan si Satanas na matuwidi, inihagi sa lupa. Sino dinaya ni Satanas sa lupa? Unang dinaya niya yung ina ng lahat ng nabubuhay si Eva. Nautos ng Panginoon Diyos sa Genesis, huwag siya kakain ng bunga ng puno ng kahoy sa gitna ng paraiso. Tinukso siya ni Satanas, napaniwala siya. Kaya nalaman nila na hubot-hubad sila Dahil nakakain na sila ng bunga ng kahoy na pinagbabawal, huwag kainin. Doon pa lang, pumasok na yung pagsuway. Nakuha na natin kung saan nagmula yung kasalanan ng ating pagsisisihan. Walang kapuluhang paniniwala ang pagsisisihan natin dito at tayo magpapasabot na sa pamamahala ng ating tagapagligtas. At meron siyang patutuong ginawa na halimbawa na paniniwalaan po natin. Kaya tayo nakulong sa pagsuway Nahahabag ang Panginoong Diyos sa dapat niyang kahabagan. Naaawa sa dapat niyang kaawaan. Inaampun niya yung dapat niyang ampunin. At sa pagdiriwang natin ang araw ng Sabat, kaya tayo nangingilig ng araw ng Sabat, meron po tayong inaalalang hula na nangyari. Maliwanag po ba? Sa kautusan at sa patotoo. Nagsasalita po ng kautusan at patotoo may liwanag. Pagka walang patotoo, wala po itong liwanag. Kaya yung mga banal na apostol,
nagpahayag sila na kami ay may panatag na salita ng hula na mabuti ang ating ginagawa kung ito'y sinusubaybayan natin. Nagaya tayo ng isang ilawang nalagay sa isang pinakamatayong na dako na nagliliwanag sa kadiliman na sumilang sa ating mga puso ang tala sa umaga. Ang sumilang na tala sa umaga sa ating mga puso na paniniwalaan natin na tumawag at tumili sa atin ay yung ating tagapagligtas. Saksi tayong tapat na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po sa atin bilang mga iniimbitahan na sa huling hapunan, sa kasalang magaganap. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbita, nag-iintay na tayo sa nag-imbita sa atin eh. Kasi babalik siya rito eh. Merong gumaganap, merong gumagawa ng ginawa niya. Amen po ba? Yung pinagtiisan niyang hirap, yung pinagdusahan niya. Hinamak siya, ininsulto siya, nilait siya, kinutya siya. Meron na pong gumaganap, may gumagawa na, may umaalala na ng sakripisyo niya sa cross. Amen po ba? Amen. Sinabi niya, yung lahat ng iniimbitan, hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Naniniwala po tayo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo natin. Amen. Katulad niyo rin ako naghihintay ng lahat ng katuparan magaganap sa panahon ng kawakasan. Tatandaan natin kung bakit napahamak yung ibang mga inalis na sa Ehipto, ano? Matapos silang alisin sa Ehipto at gumawa ng tanda ng maraming kababalaghan, maraming tumalikod sa Panginoong Diyos. So lahat ng pinagmalasakitan at minahal ng Panginoong Diyos na alisin sa pagkakaalipin ng Ehipto nagawa pang talikuran siya. Kaya nagkaroon ng doktrina ng botismo sa tubig. Binobotismuhan yung 12 angka ng Israel sa tubig na tanda ng pagsisisi. Pagsisihan nila, pagtalikod nila sa Panginoon. Nakukuha niyo yung botismo sa tubig sa panahon ng angka ng mga banal. Pagsisisi. Kasi nalis na sila sa Ehipto sa pagkakaanipin ng Ehipto Ngayon, mga nalipod, yung lahat na hindi naniwala sa ginawa ng Panginoon Diyos doon sa nangyari sa Ehipto. At ngayon, bakit tayo iniimbitahan ngayon? Bakit binabasbasan niya tayo? Na ang nakakarinig ng mabuting balita na pinapahayag sa social media na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon ang tinig ng pakakat, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Ano po, in Book of Joel chapter 2 verse 1, diyan po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Kaya po ipinapangaral na upang ito'y mapakinggan na natin at maunawaan na natin mabuti. Ang magpapasagana ng paniniwala, ng pag-asa na meron tayong katiyakan sa paghihintay at pagbabantay sa ginagawa natin, na ginugunita na natin at inaalala natin yung kamatayan sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay hanggang sa muli niya ng pagparito, tayo yung karapat-dapat na kumakain ng huling hapunan. Amen po ba? Amen. Kumakain na yung kaluluwa natin. Pinalulusog na yung kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. At nilinis na yung maruming lakad ng paniniwala natin. Ang Panginoong Jesucristo lang po ang isinugo sa buong sanlibutan. May kapangyarihan at kapamahalaan linisin yung maruming lakad natin upang iharap niya tayo sa pagpupulong sa panahon ng kawakasan. Na ang bawat kaanib at participant ng Panginoong Jesucristo na itinayo niyang maluwalhating kaharian na walang dungis at kapintasan o kulubot man, inilalang niya na espiritu na kalarawan niya, kaya siya ang panganay sa makasalanang sanlibutan. At yung iniimbitahan niya na magiging tapat sa tipanan, tayo yung bunga sa pagkapanganay. Amen po ba?
Amen. At yung mga bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa Espiritu at pinagiging ganap sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, nakatala na sa langit. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba? Amen. Hindi na natin makakasama ang Panginoong Jesucristo dahil nangyari na yung kasaysayan, nasulat na eh. Nangyari na hula ng mga banal na propete. So pinagbabalik loob na tayo eh, kaya tayo iniimbitahan lahat. Wala na siyang itinatangi, wala nang diskriminasyon ito. Welcome na any religion. Dahil ikaw at ako, tayong lahat na mananalig at maglalagak ng paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan nito ng mga banal na apostol, saksing tapat sila sa pagkabuhay na magulit. Ipinangaral nila ito sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, ang may pandinig, makinig at unawain po natin mabuti. Kaya pinapangaral ang mabuting balita na daya ni Satanas ang buong sanlibutan. Yan yung kasalanang pagsisisihan natin dito sa sanlibutan. Yung mga pasimulang aral, yung kultura, yung tradisyon. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Hindi nyo kami pagdududahan dito dahil puro kasaysayang hango sa banal na kasulatan yung napapakinggan nyo na pinapahayag namin sa social media. Na transparent po ito, walang bayad. Kaya wala kayong magiging duda sa amin dito. Pakikuha natin yung Bible natin. Upload natin yung Bible natin sa gadget natin. And then, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nakatala sa langit, recorded in heaven. Yan lang po yung kaharian na nakatala sa langit. Yan lang po yung talisay na relihiyon na nakatala sa langit. Wala nang iba. Patutunayan niya sa kanyang banal na tipan. Patutunayan niya sa kanyang covenant na banal na bundok ng Sayon ang recorded sa langit. Ikaw at ako yun, yung pinaghanda sa langit ng tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya ang responsibilidad natin bilang tao, tuparin natin yung nangyaring hula. Paniwalaan natin yung ipinahayag ng mga banal na apostol sa panahon ng kawakasan dahil talagang nakahilig na sama-sama ang buong sanlibutan. Tandayaan ni Satanas ang buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Yung binasa ko kanina sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 7, 9. At sa pasimula naman unawang-unawa natin na nadaya ni Satanas si Eva. At si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay hanggang sa panahon ng kawakasan. Nakuha niya yung pinanggalingan ng pagiging sinner natin. Naunawaan natin yung pinanggalingan ng kasalanan natin. Sa pasimula pa lang, na-infected tayo ng paniniwala ni Satanas. Kaya isinugoy buktong na anak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin niya yung kanyang bayan. Amen po ba? Amen. Klaro na tayo ron. Kaya binigay sa kanya yung pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Maliwanag na po sa atin yung kalagayan natin bilang tunay na Kristiyano. Ang nagkiklaim ng tunay na Kristiyano, naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na meron tayong patotoo na pinaniniwalaan na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang timbangan ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan ang sukatan ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ang author ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ang ministro ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ang guro ng ating pananampalataya. Kaya nagsakripisyo siya hanggang kamatayan upang tubusin niya at iahon kalagad sa pagkakatali ng kasalanan yung kanyang bayan. Kaya inihain niya yung kanyang buhay on the cross hanggang kamatayan. Siya yung guro natin na gumawa ng spiritual module natin na ginugunita at inaalala natin ngayon yung kamatayan niya sa krus
at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Siya yung naghain ng pagkain espiritual na kinakain natin ngayon, na napapakinggan natin sa social media, na transparent ang layunin niya sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi, mga kapatid at kaibigan. Ito na yung panahon ng kawakasan. Nag-iimbita siya. Alam niyo kung saan tayo pupuntang magsiawit. In Book of Isaiah chapter 35 verse 10, lahat ng pinagtutubos ay magsiparoon, nag-aawitan sa banal na bundok ng Zion. Nakadefine po yan, specific po yan. Hindi ito literal na bundok. Ang bundok dito, yung mga iniimbitahan dahil manggagaling tayo sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ikinomber tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ikinomber tayo sa karunungan ng ating tagapagligtas. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang foundation ng ating paniniwala. Siya ang author ng ating paniniwala. Hindi tayo madadaya na. Makikilala na natin yung mandaraya. Kaya pinapahayag ko sa inyo yung author natin, yung ministro natin, yung guru natin. Siya yung paglalagakan natin ng paniniwala. Siya yung gumawa ng matuwid na sakdal na paniniwalaan natin dahil siya yung ipinako sa krus, siya yung nagdusa sa kasalanan ng marami. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan natin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. So nakuha natin yung pagsisisihan natin, walang kabuluhang aral ng sanlibutan, kaya tayo iniimbitahan. Iginayak tayong malinis sa paniniwalang espiritual. Ito yung spiritual transformation. Kaya pinaalis tayo bayan ko, magsialis kayo sa kanila, magsitakas kayo sa kanila. Alin yung tatakasan natin dito? Ang tatakasan natin yung maruming lakad ng paniniwala na sanlibutan. Dahil nadaya ni Satanas ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pagsisihan po natin yung maruming lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Talagang ang salvation sa pagtitipon, sa selebrasyon ng kapisanan na tinubos sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Napakapuro po ng paniniwalaan natin katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sinabi ng Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta yan, nangyari po yan. Tapos nakasama ng mga banal na apostol, nakausap ng mga banal na apostol ang ating tagapagligtas. Nakita nila yung paghihirap na ginawa ng ating tagapagligtas na kakalagan tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan na ang magkakalag sa atin dyan yung katotohanan nangyari sa krus. Maliwanag po sa atin. Yan po yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. In Book of John chapter 8 verse 32. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. At ang kasalanan na ipinauunawa sa atin ay naalipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nadagdagan pa ng kultura, tradisyon ng tao yan. Amen po ba? Amen. So maliwanag po sa atin yung kagayakan ng maluwalhating banal na bundok ng Zion na nakatala na sa langit. Yung bawat participant, yung bawat partakers dito ang kaharian niya. Dahil namamasdan niya sa langit yung maraming sinful kingdom, yung maraming mga unrighteous kingdom dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Alam nyo, talagang nakasisindak at nakatatakot ang magaganap sa panahon ng kawakasan. Talagang kahihiyan ang darating sa mga nagsipagtayo ng mga false kingdom. Marami na naparitong mga kasuklang-suklang, karumal-dumal, mga sinungaling. Kaya ito na rin yung panahon na binuksan na ng kordero, yung aklat ng buhay. Saan binuksan yung aklat ng kordero? Sa banal na bundok ng Zion po, hipan ninyo ang tinig ng takakak. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Kung dito inipan ang mabuting balita na ipinapangaral ko sa inyo sa banal na bundok ng Zion,
Ang sabi doon sa propeta Mikas ng chapter 4, subaybayan niyo po kami na mula sa foundation ng paniniwala natin malalaman na natin yung kasalanan pinagsisisihan natin. Kaya tayo magkakasalong magkakaharap ngayon sa pag-aaralan, sa pakikinig at pakikinig, ginagayak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Tama po ba ako ron? Amen. Kasi siya lang ang may kapangyarihan magayak sa atin upang maligtas tayo at huwag tayong mapahamak sa darating na nakasisindak na pangamin dito sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Magpasako po tayo, magpakumbaba tayo sa panahon ng kawakasan dahil ang tao hindi natin alam. Ngayon malakas tayo. Hindi natin alam, bukas mahina tayo. Tama po ba ako ron? Amen. Dati mayaman tayo. Ilang taon lang lumipas, mahirap na tayo. Amen po ba? Amen. Dati makarangalan tayo. Mga ilang panahon lang, bagsak na yung karangalan natin. Nawawala. Amen po ba? Amen. Pero ang salita ng Panginoon nananatili ito, magpakailan-kailan pa man Kaya ito yung binhi ng patotoo na idinidikta at itinatanim sa puso natin at isinusulat sa isip natin upang kung ano man yung dumarating na salot wala nang kapangyarihan sa atin. Tama po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang may kapangyarihan yan dahil ibinigay na sa kanyang lahat ang kapangyarihan at pamamahala. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito sa aklat ni Propeta Mikas, ngunit sa huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at sa mga tao'y paparoon sa kanya. Tingnan nyo ho, matataas sa mga taluktok ng bundok at ang mga bundok ng bahay na at ang sa huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroroon sa kanya. Saan po sinasabi na matataas sa taluktok ng mga bundok ang bahay ng Panginoon? Ano po ba pangalan ng bahay ng Panginoon? Hindi naman ito literal na bagay na nakikita natin na itinayo sa taluktok ng mga bundok na mas mataas pa sa taluktok ng mga bundok. Hindi po ito literal na bahay. Ang bahay niya dito, tayo mga iniimbitahan, tayong tutupad ng hula ng mga banal na propeta na meron patotoo yung paniniwalaan nating hula na nangyari na pinatutuhanan ito ng mga banal na apostol sa libutan. Maliwanag po ba? Amen. Yan po yung hula na nangyari na nasulat sa Bagong Tipan. Ipinangaral ng mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. At maraming bansa ay magsisiparo at magsasabi, magsiparito kayo at tayo ay magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Napakaliwanag po nitong hula ni Propeta Mikas sa mga iniimbitahan na maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo yung paniniwalaan natin. Kaya nagkaroon tayo ng matuwid na relasyon. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Na-transform tayo sa paniniwala. Na-convert tayo sa paniniwala. Itinayo tayong kaharian sa karunungan ng Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba? Amen. Ang foundation natin, ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayad. Amen po ba? Sa mga sasaksi, may mga Bible tayo sa ating mga bahay-bahay. Sundan nyo kami, mag-aaral na tayo. Maiksini panahon, nalalabis sa ating lahat. Dito na natin, iyala yung lakas natin, ano? Mga kapatid at kaibigan. Amen. Huwag yung natatakot tayo kung ano man yung dumadating na kalamidad. Isa lang ang katakutan natin. Yung Panginoong Jesucristo natin ang tagapagligtas. Dahil siya lang yung mag-iiwas sa atin sa kapahamakan darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen.
Ito po yung manggagamot na naglilibot na sa buong mundo, na nagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang tinig. Amen po ba? Mapalad yung makakaunawa na ang pinagagaling dito yung sumpa ng aral sa sanlibutan na kinalalagyan natin Diyan tayo kinalagan Diyan tayo nilinis Diyan tayo tinubos sa sumpa ng aral na sanlibutan. Pansinin natin yung sinabi ko sa Revelation na inihagi si Satanas sa lupa, maging yung mga kasama niya, mga anghel, nandadaya sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong papayag na madaya pa tayo ni Satanas. Dati na tayong nadaya Ito, napapakinggan natin, wala namang bayad dito. Libre ito. Ipinapangaral ito na walang bayad. Kasi ayaw ng Panginoon na ipangaral to na may involved na pera dito. Libre po ito. Kaligtasan natin lahat ito. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, maraming bansay magsisiparo at magsasabi, magsiparito kayo at kayo magsiaw sa bundok ng Panginoon. Ano po ang imbitasyon dito sa hula ni Propeta Micas na mangyayari? At ang pupuntahan dito sa imbitasyon na pinadadalaw na doon tayo magsiparito at magsiahon at magsipag-aral tayo sa daan ng Panginoon at sa landas ng Panginoon ano pangalan? Na doon lalabas ang kautusan. Sa banal na bundok ng Sayon, lalabas ang mabuting balita ng kaligtasan Amen po ba? Amen. Mananagot po yung lahat ng sumasalangsang sa hula ng mga banal na propeta. Si Propeta Amos, si Propeta Habakkuk, si Propeta Sipanyas, si Propeta Jeremias, si Propeta Ruth, lahat ng mga propeta, nagkaisa sila ng espiritu, ng hula, na ang banal na bundok ng Sayon ang nakatala sa langit. Kaya dito tayo pinapupuntang lahat na magsipag-aral at makinig. Amen po ba? Dito natin gaganapin yung paniniwala natin upang makasigurado na tayo na saved tayo. Dahil may darating na nakasisindak at nakanginginig. Nakalawitan pa sa panahon pang darating. Amen po ba? Amen. Naunawaan na ba natin yung mga participant, yung mga partakers, nakadefine na. Tayo yung tinawag na bundok ng Sayon. Ang magpapakilala sa atin yung ating tagapagligtas Di napakapalad ng kapalaran natin bawat isa. Ito yung buong katungkulan ng tao na meron tayong ginugunita, may inaalala tayo sa pagdiriwang ng kapisanan, may inaalala tayo sa pagpupulong natin, may hula. Natupad yung hula, ginawa nung ating tagapagligtas yung hula sa kanya. Sinaksihan ng mga banal na apostol, yung katumparan ng hula ng mga banal na propeta na nag-confess ang mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Nakagagalak po, natularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Yan po yung doktrina ng bautismo. Yan yung basbas ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Yan yung authority, kapangyarihan, ipinapahayag sa social media na tatanggapin ng marami. Amen po ba? Amen. Bautismonado tayo sa Espiritu at katotohanan bilang saksi sa pagkabuhay niya mag-uli. Matik! Amen po ba? Amen. Ang liwanag na sinasabi sa hula ng Propeta Micas, ano po? Maraming bansay magsisiparoot, magsasabi. Tignan nyo, ang tinutukoy na rito, maraming bansa kahit na anong bansa di po ba? Magsasabi, magsiparito kayo, tayo magsiaw sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob at siya magtuturo sa atin ng kanyang mga daan. Tignan nyo, sa banal na bundok na Sayon, tuturuan yung mga dadalo sa imbitasyon. Tuturuan tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas.
sapagkat sa sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Hindi po ba nanggaling sa Jerusalem yung kasaysayan? Na sa banal na bundok ng sayon lalabas ang kautusan, ang landas, ang daan. Sabi ng ating tagapagligtas, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Kilalanin natin yung tagapamagitan natin na siya yung nagsakripisyo on the cross. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin yung pagkukup sa atin? Tiniis niyang lahat. Wala siya ang ipininta sa atin. Nararamdaman niya yung ginawa niya. Amen. Napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Napakarami natin sa laman, sa paniniwala, sa pagkakaalipin na sumpa ng araw ng sanlibutan, hanggang kamatayan. Kaya nung malalagutan na siya ng hininga, sabi niya, Father God, it is finished. Ama, nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Luwalhatiin mo sila, nagaya ko ng luwalhati mo. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng sayon, aming pinapangaral ang Diyos pag-ibig. Hindi namimintas sa Panginoong Jesucristo. Kinukup-kup niya yung dapat niyang kupkupin. Kinakahabagan niya yung dapat niyang kahabagan. Inaalis niya sa sumpa ng aral ng sanlibutan yung dapat niyang kaawaan. Amen po ba? Naramdaman niyo may pagmamahal na sa buong mundo? Alipin na tayo ng kasalanan. Kaya wala siyang sinabi, kundi ginawa niya yung kasaysayang napaka-perfect. Amen po ba? Amen. Kaya iniaahon na tayo, inaalis na tayo sa ilalim ng sumpa ng sanlibutan. Amen po ba? Siya lang ang may kapamahalaan at kapangyarihang iharap tayo ng mga bagong nilalang sa pagtitipon at pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. Lahat ng makikiisa sa imbitasyon ng Panginoong Jesucristo, tayo po yung nilikha niyang kalarawan niya. Amen po ba? Kaya bilang tao, nandito pa tayo sa mundo, nag-iintay pa tayo ng katuparang magaganap sa muli niyang pagparito. Nakukuha niyo po ba yung paniniwala? Malalim po, ano? Kasi i-apply natin yung paniniwala natin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day dahil tayo'y nag-iintay pa, nagbabantay pa ng katuparang magaganap sa muli niyang pagparito. Dahil hindi malirit, nakagalakan ang tatanggapin natin regalo sa muli niyang pagparito. Kung paano binigyan tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan, ipamuhay natin yung katwiran ng patotoo. Ipamuhay natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, yung pinaniniwalaan natin hula. Amen po ba? Amen. Dahil nag-iintay na tayo ng katuparan sa pagparito niya, may babalikan siyang gumaganap ng patotoo. Meron siyang babalikan na ang kanyang kapisanang itinayo, na itinala na sa langit, inirecord na sa langit, ipayapang nagdiriwang ng araw ng Sabat. Amen po ba? Ito yung year of the Lord. Ito yung taon ng Panginoon na itinakda sa mga banal. Amen po ba? May inaalala tayong hula na nangyari. Yan yung ginawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala niya sa lahat ng mga bansa. Pinatunayan niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan upang alisin tayo sa pagkakaalipin at daya ni Satanas. Nakukuha niyo po, naunawaan natin. Kaya sinuwi bugtong na anak naalipin tayo ni Satanas sa paniniwala. So i-restore niya tayo ngayon sa paniniwala. Itatayo niya yung kanyang kaharian sa paniniwala na paghaharian niya pa
ng 1,000 taong mahigit ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Hindi ko makayanan yung presensya na nangyayari mga kapatid at kaibigan. Ito ho ang makikilala sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Ang bayang banal niya na itinakdanan niya. Ano? Inirecord niya na sa langit. Ito yung taon ng Panginoon. Ito yung year of the Lord na tinatawag. Yung pagdiriwang ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Naunawaan po ba natin? Nung pupupin tayo, hindi niya tinignan yung dungis natin, kundi nilinis niya yung karumihan natin upang iharap tayong walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Siya lang ang may kapangyarihan para magharap ng wala tayong dungis sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po mga kapatid at kaibigan nitong last days. Ito yung tinatawag na rapture of the church. Ito yung tinatawag na inirestore na yung bayan niyang nagiba. Kaya po nagiba ay nandayaan ni Satanas. Aminin natin, pagsisihan natin yung walang kabuluhang aral na sanlibutan. Katulad nyo rin ako naghihintay sa muli niyang pagparito. Kung ano yung ibinigay sa akin, gayon din ang ibinigay sa marami. Yung isa'y tinanggap natin lahat ng paniniwalaan. Yung isa'y tinanggap natin kapangyarihan mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako sa Panginoong Kristo sa panahon ng kawakasan. Nagagalak siyang mainam na ibigay yung kanyang kaharian sa mga dukha. Nagagalak ako ibinigay sa akin yung pangalan ng bayan na nakarecord sa langit. Kayo pala yun. Tayo pala yun. Na pinalalago sa kaalaman, sa pag-asa, sa karunungan, sa pag-asa, sa pag-iintay, sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo mga tapat na katiwala. Bagamat marami mang hilahin sa buhay, maraming temptation, troubles, sufferings, poverty. Pero ito po ay nakagagalak na pagkakataon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Buong tapang, buong lakas, at paniniwala na ang tagapagligtas natin ng sandigan ng ating paniniwala na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bawat isa. Wala pong bayad dito. Siya ang nagpapasagana ng karunungan at paniniwala at pag-asa natin lahat sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. So, nakagagalak humarap sa pagparito niya. Nadatnan tayo mga righteous na steward na naghintay tayo at may pinagtiisan tayo at may pinaniwalaan tayo na hula ng mga banal na propeta na sinaksihan natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin na tagapagmana ng kanyang pangako na iniimbitahan na tayo sa panahon ng kawakasan. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Nagagalak po sapagkat ang pagtangis ay bunga ng kagalakan magaganap sa panahon ng kawakasan sa mga iniimbitahan ng mga participants. Naramdaman niyo yung pagmamahal niya. Naramdaman niyo yung pagkukup niya sa atin. Bagamat marumi tayo, hindi niya tinignan yung karamihan natin, kundi talaga nilinis niya yung maruming lakad ng paniniwala natin. Mga kapatid at kaibigan, nakita niyo yung layunin niya sa lahat ng tao sa buong mundo. Naramdaman niyo yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Wala siyang tinignan sa atin na karumihan. Napakalawak ng kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Wala tayong maipagmamalaki. Amen po ba?
Kung may maipagmapuri man tayo, ipagmapuri natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa silong ng mga langit, sa pangalan ng Jesucristo natin masusumpungan yung kaligtasan. Iisa lang yung pangalan na deklarado sa silong ng mga langit. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ilalagak natin yung paniniwala natin bilang saksim tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Iniukit sa puso, isinulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo, lumalabas na sa labi natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo bilang manlalakbay na tinubos niya sa walang kabuluhang paniniwala na sa libutan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming bansa ay magsisiparot, magsasabing magsiparito kayo at tayo ay magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob at siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan. Ang Panginoong Jesucristo po ang magtuturo sa atin ng kanyang mga daan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, tao rin akong katulad nyo na sinasabi ko yung hula ng mga banal na propeta upang ito'y maunawaan na natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Ang sinasabi ko, yung hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos, na sinaksihan naman ito ng mga banal na apostol, ginawa ng ating tagapagligtas yung daan na paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? At yung daan na yan, na ginawa niyang kasaysayan, yung kasaysayan na magtuturo sa atin bawat isa, na nagmumulat sa atin ng paniniwala, kaalaman at karunungan upang makatyak na tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na datnan tayo, na nagkakatipon tayo, inaalala natin yung hula ng mga banal na propeta, inaalala natin yung sakripisyo ng ating tagapagligtas sa kanyang pinagtiisan at pinaghirapan upang tubusin niya ang marami na itinayo niya na kanyang bayan na sariling pag-aari na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Nararamdaman niyo ba yung foundation ng hari ng mga hari na nagtayo sa atin ngayon? Napakadakila po, ano? Siya ang gumawa ng paniniwalaan natin na inaalala natin ngayon. Kaya ito yung taon ng Panginoon ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo sa bawat iniimbitahan na magiging participant niya. Amen po ba? Amen. Talagang binibigyan na tayo ng katiyakan sa kaligtasan Ito yung napaka-the greatest salvation. Ito yung napaka-the greatest doctrines of salvation. Ito yung napaka-the greatest doctrines of restoration. Ito yung napaka-the greatest build of Zion. Hindi po tao magtatayo ng kaharian. Espiritu po yung magtatayo ng kaharian dahil ang paniniwala natin, ang ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga muto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya. Amen po ba? Naunawaan na natin yung imbitasyon na hula na matutupad sa atin ngayon, yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, na sa bawat mga participant at partakers ng Panginoong Jesucristo tayo katuparan na itong hula ng propeta Mikas. Amen po ba? Amen. At siya hahatol sa gitna ng maraming bayan at sasabay sa mga matibay na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging kalit. Ang bawat bansa ay magtataas ng tabak laban sa bansa, di mag-aaral pa man ng pagiging pagdigma. Tingnan niyo po yung mangyayari. Unawain natin yung mangyayari. Ang Panginoon ang nahatol sa maraming bayan. Ito, naririnig na natin yung katwiran ng hula ng mga banal na propeta. Nagpakumbaba na tayo sa panahon ng kawakasan. Libre po ito, walang bayad dito. Gagawin lang natin, magpapakumbaba tayo. Ititiwala natin yung paniniwala natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol na binuhay siya maguli in eternity. So palalaguin niya na tayo sa paniniwala. May pag-asa na tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Individual tayo, isang tali yung nakatali sa puso't isip natin.
Iisa'y paniniwala nating lahat. Saksi tayong lahat na binuhay siya magmuli in the third day. Iisa'y bautismong tinanggap natin sa ating tagapagligtas. Na binasbasan niya tayo nung kasaysayang ginawa niya, na siya ang gumawa ng foundation ng ating paniniwala, na binuhay siyang magmuli in the third day. Isang ayon po ba tayo rin? Tayo yung mga Good Samaritan. Nakukuha niyo yung Good Samaritan? Tayo yung kumupkup sa kanya nung humandusay siya sa krus. Nung nilait siya, nung hinamak siya, nung inisulto siya, nung kinutya siya, nung pinahirapan siya hanggang kamatayan. Nung buhay niya siya maguli. Tayo yung Good Samaritan na tinatawag niya, natutupad nito. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo yung lalim ng Good Samaritan? Tayo yung mga Samaritan na walang Diyos. Tayo yung mga Hentil na walang Diyos. Ngayon, may Diyos na tayo. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung pinahirapan on the cross. Ano? Tayo yung pumupkup ng lahat ng pinagtiisan niya. Kaya tinawag tayong Good Samaritan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po dahil pagdating sa Micah chapter 4, verse 7, at aking gagawin ng pilay ng isang nalabi at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa, at ang Panginoon ay mag-aahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Unawain po natin mabuti kung alin yung Sayon na mag-aahari siya mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Yung bawat individual na tinatawag at iniimbitahan dito na Good Samaritan, na maniniwala tayo na binuhay siya maguli in the third day, tayo yung pinagaling niya mga pilay. Amen po ba? Naunawaan po natin, mag-ahari na siya sa puso natin ngayon at magpakailan-kailan pa man. Yung katwiran ng patotoo, mag-ahari na sa puso at isip natin. Yan yung espiritu na isinubo, na nakatatak sa puso natin. Amen po ba? Amen. Na may saligan tayo ng mga banal na propeta at ng mga banal na apostol. Na meron tayong saligan ng mga banal na propeta at ng mga banal na apostol na pinaniniwalaan. Amen po ba tayo ron? Amen. Ang banal na bundok lang po ng Sayon ang meron pong ikiniklaim na saligan ng mga banal na propeta at mga banal na apostol. Dahil tayo yung may hula na sinusubaybayan na pinatutuhanan ng mga banal na apostol ito. Na tayo naman yung mga tagapagmana na inimbitahan na tutupad dito ngayon, naaalala. Gugunitain na natin ito. Kaya ito na yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung Year of the Lord. Naunawaan niyo yung kaarawan nating lahat. Iisa lang, ano? Iisa yung kaarawan nating lahat. Ito yung Year of the Lord in the name of Jesus in the resurrection. Ito yung pagsilang nating lahat ngayon. Isang pagsilang lang tayong lahat kasi yung doktrina, isang bautismo, isang katawan tayong lahat, iisa'y katwiran nating paniniwalaan na saksinta pa tayo na binuhay siyang magmuli sa ikatlong araw. Iisang pagsilang sa paniniwala. Yung ating napakinggan na paniniwalaan natin, batik, nagkaroon ng pagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual. Kaya mga new creature tayo, lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Kaya ito, inuupuan natin yung diba ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Nakuha niyo yung one body, one spirit, one soul. Ito yung katawan niya, oh, na nakatala sa langit. Ang pagpupulong ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, tinubos sa walang kabuluhang paniniwala na dinaya ni Satanas sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin na naliliwanagan ba tayo na kung saan tayo tinubos sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan? Amen. Tinubos tayo sa maruming paniniwala ng sanlibutan dahil inihagi si Satanas dito sa sanlibutan, nandaya siya sa sanlibutan. Tayo yung mga nadaya na tinawag na ngayon
na iniimbitahan na ngayon, nalilinis niya tayo sa maruming paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakukopya natin sa maruming paniniwala tayo nililinis eh. Kaya binago niya yung takbo ng paniniwala natin eh. Binago niya yung takbo ng pamumuhay ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po ang selebrasyon ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo. Napakalinaw, napakalinis ng pundasyon ng ating pag-aaralan. Ano po? Mga kapatid at kaibigan, tandaan natin, pag nakagagawa tayo sa laman ng kasalanan, meron pong gobyerno na namamagitan pagdating sa laman. Nakukuha po ba natin? Amen. Pagdating na sa spiritual na paniniwala, kaya sinuwi buktong na anak para linisin na tayo sa maruming paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya naging unrighteous tayo. Ngayon eh, righteous na tayo. Dahil nilinis na tayo sa maruming paniniwala. Ginamot niya na tayo sa maruming paniniwala. Hinugasan niya na tayo ng kanyang salita sa paniniwala. Nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the Ikiniklaim po ba natin na righteous na tayo ngayon? Na siya lang ang may kapamahalaan at kapangyarihan na alisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala at linisin niya tayo. At iharap na tayo na walang dungis at kapintasan sa paniniwala. Amen po ba? At dyan din tayo sa paniniwala at isinilang upang iharap tayo na walang dungis at kapintasan sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O eto yung katangian ng Good Samaritan. Tayo yung nakakita na nakahandusay. Tayo yung nakakita na tinawag niya na tumulong sa kanya. Amen po ba? Amen. Napakalalim po ng kanyang kahayagan sa mga tinatawag. Ano po? Kaya hindi madaling pumasok sa pintuang makipot eh. Talagang uunawain natin yung hula ng mga banal na propeta na pinahayag ng mga banal na apostola katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Talagang ipinauunawa sa atin ito hanggang sa maunawaan natin at magningning ito at maging busilak itong karunungan sa napapakinggan natin ay pinapahayag sa social media kasi mananahan na sa puso't isip natin yan. Yan yung dumadalisay ng ating paniniwala, yung kasaysayan na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tayo dalawa o tatlong nagkatipo, naroon siya sa ating kalagitnaan. Ito po, yung kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na pinahayag ito sa mga itinakdang tagapagmana. Ito po, yung kordero, yung alituntunin ng kordero, nasa kalagitnaan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Ginagawa na natin, natupad sa atin yung hula ni Propeta Mikas. Maraming bansa. Sa bundok po ng Sayon, specific pinapupunta upang makinig at maniwala. Amen po ba? Amen. Nasa atin po ang desisyon na ito ngayon. Dahil kapag hindi natin ito pag hindi natin ito in-accept, tayo na rin ang gumawa ng magiging dahilan ng kapahamakan natin dito. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung a-acceptin natin, siya rin naman ang nagbigay ng kapanatagan ng paglalakbay natin sa sanlibutan. Siya yung nagbigay ng security sa atin dito na ano man yung dumating na kalamidad, may pinangahawakan tayong sinabi sa atin bawat isa na ilalayo tayo sa kapahamakan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Puntahan natin yung Lucas. Punta na tayo sa bagong tipan, mga kapatid at kaibigan, yung nangyari na isinulat ng mga banal na apostol, ano po, na inaalala na natin ngayon at pinaniniwalaan na natin. Lucas chapter 2, verse 10. Ang bilin dito sa sulat ni Apostol Lucas huwag matakot yung sino mang nakakarinig. Ano po? Sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita na malaking kagalangan na siyang sasabuong bayan. Tingnan nyo, sasabuong bayan. Ibig sabihin, nationwide, worldwide.
Kaya yung maniniwala at makakarinig at makakaunawa na maglalagak na ng paniniwala sa patotoo ng ating tagapagligtas, makakaranas na tayo ng kagalakan na ito yung mabuting balita na nanggagaling sa kanyang banal na bayan, sa banal na bundok ng Sayong. Amen po ba? Amen. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpangan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos at sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Ito po yung hula ng Propeta Mikas na pinapupunta tayo sa banal na bundok ng Sayong. Dito natin makikilala yung sanggol na isinilang nakahiga sa samsaman. Nakuha natin yung masaysayan sa hula ni Propeta Mikas na doon tayo pinapupunta. Maraming mga bansa ang pupunta ron sa bundok ng Sayon at tuturuan tayo sa daan at landas at lalabas ang kautusan sa banal na bundok ng Sayon. Ito, yung sanggol na paniniwalaan natin, magiging mga anghel nung marinig pinuntahan nila nagpuri na sila umawit na sila sa kanila bawit na sila luwalhati sa Diyos at sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mananahan pala ang Panginoong Jesucristo sa puso't isip ng mga taong makakarinig ng aral. Ano po? Nakuha niya aral. Ito yung basbas aral. Doctrines, aral. Bautismo, aral. Natatandaan nyo nung nangaral si Apostol Pedro? Maraming nakarinig na bautismohan Amen. Tignan nyo, napakinggan nila yung aral na tinuro ni Apostol Pedro. May 3,000, may 5,000. Napapakinggan, pinaniwalaan, doktrinado, bautismonado. Amen po ba? Amen. Kaya nga, bautismonado sa Espiritu at katotohanan Tsaka hindi na po kailangan maraming nagtuturo pagdating sa aklat ng Hebreo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang gumawa dito para marinig ito sa buong mundo. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan. Hindi na magtuturo. Madidinig na nga sa social media, transparent Amen po ba? Amen. At ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalilitan hanggang sa kadakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at kanilang mga kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. So hindi magtuturo yung bawat kapatid sa kapatid niya. Sa paanong paraan ginawa ito ng Panginoong Jesucristo? Social media, transparent po, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Kasi may mga Bible tayo sa ating tahanan masusubaybayan nyo kami, basahin na natin yung pinagkaaralan natin dito sa Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, dulo latiin ng Diyos ng Israel. Banal na bundok ng Sayong po, yung kahariang itinayo rito na lumuluwalhati sa Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. At ang pulo ng mga dagat talagang katangi-tangi itong bansa natin na mayroong 7,000 mahigit na pulo ng mga dagat. Ang pangalan po ng bayan niya na lumuluwalhati sa Diyos ng Israel sa pangalan ni Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Nanggaling po yung foundation sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang nagbigay ng pangalan sa bundok ng Sayon. Bagamat marami tayong sangkap ng mga iglesia na mga tinawag niya na mga mananampalataya, na tinatakan niya tayo ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin yung patotoo na ginawa niyang halimbawa na pinaniwalaan natin. Naunawa natin yung pagiging good Samaritan natin lahat. Kaya tayo tinawag ng good Samaritan. Tayo ang tumutupad ng kanyang pagdurusa sa krus. Hanggang kamatayan ng buhayin siyang maguli. Tayo yung tinawag niyang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli. And the third day. Amen po ba? Amen. Tayo yung pumuprove ng kanyang pinagtiisang hirap
Kaya tinawag tayong mabuting Samaritano. Nakuha na natin, mga kapatid, yung Lucas. Yung isinilang, ano? At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tingnan nyo. Ang mararanasan pala natin ay kapayapaan at hindi maraming magtuturo at hindi magtuturo bawat isa sa kanyang kababayan, no? Ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalilitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. True social media. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. So unlimited yung kapangyarihan niya, kanya ang disenyo, social media. Amen po ba? Amen. Hindi na house to house. Hindi na magtatayo tayo ng building kasi hindi siya itong tumatahan. Sa puso siya tatahan ng mga hinirang at tinawag at pinili niya na itinayo niyang kaharian at tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinala niya sa langit. Naunawaan natin, nakatala na tayo sa langit, bawat participant ng Panginoong Kristo na saksing tapat na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga anak natin, palakihin na rin natin sa daan ng Panginoon bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mahihiya na i-share sa ating pamilya at itong napapakinggan natin na paniniwalaan natin. Ano? Ito, nabubuhay tayo sa Ebanghelyo. Living by faith. Walk by faith. Ito, naglalakad tayo. Baon-baon natin yung baluti upang mapagtagumpayan natin ang lalang ng dyablo. Nakasakbat sa atin yung katwiran ng patuto. Alam niyo po, kung walang katwiran ng patuto na baluti tayo sa pagtawag sa atin, hindi natin mapagtatagumpayan ng gawa ng dyablo sa sanlibutan. Napaka-kapangyarihan ng dyablo, matalino siya. Amen po ba? Amen. At marami na pong sumasalansang sa katotohanan sa panahon ng kawakasan. Kaya maraming Diyos-Diyosan magkakanutumpat, masisindak pa sa panahon ng kawakasan. Dahil sasawayin sila ng Panginoong Kristo sa panahon ng kawakasan. So ano po sinabi doon sa 1 John chapter 2 verse 29 at chapter 2 verse 9. Ano ang bilin sa atin, mga kapatid at kaibigan? Sige, bago tayo pumunta ron ito, dinadagdag pa sa atin yung karunungan, no? Colossus chapter 1 verse 10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at nagsisipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Saan po tayo mamumuhay? Nararapat sa Panginoon sa buong ikagagalak niya. Magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Saan po tayo nagsisipamunga ang gawang mabuti? Sa paniniwalang espiritual ito. Dahil lahat ng kabutihan ng mga laman isasawala niya. Ang karunungan ng sanlibutan isasawala niya. So saan tayo dapat magsipagbunga sa gawang mabuti? Ang Diyos ay mabuti. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang mamunga tayo ng mabuting ginawa ng Panginoon Diyos sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Paniwalaan natin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli. Mamumunga tayo ng kagalakan, ng pag-ibig, ng pag-asa. Meron tayong inaasahan na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli. May iniintay tayo, nadamnan niya tayo, mga tapat na katiwala. Yan po yung magiging bunga nating lahat. Yung katiyakan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Saan naggaling yung kabutihan? Di ba sa isinugong bugtong na anak, doon nanggaling yung kabutihan nating lahat ngayon? Kaya yan yung nakalulugod sa Panginoon Diyos, yung ginagawa natin ngayon. Yung nagiging bunga ng pananampalataya natin. So maliwanag ba yung naging bunga ng paniniwala natin na nagbuhat sa Panginoon Diyos ito? Kaya nagagalak niya sa atin na mainam. Hinirang tayo ng ating tagapagligtas, pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksing tapat tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Diyan siya nalulugod sa mga tinawag niya at pinili niya sa sanlibutan na ginawa niyang kaharian na
i-record niya sa langit ang pagpupulong natin. Kaya ito na yung kaarawan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpapaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Naunawaan po natin ang Panginoong Kristo ang nag-alis sa atin sa kadiliman, sa karumihan. Siya yung nagpatawad sa atin sa walang kabuluhan paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nagagalak po. Ito yung nakalulugod sa Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Ito yung haing na bunga sa pagkapanganay, yung nakatala sa langit, mga saksing tapat sa pagkabuhay na pagmuli. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan, mga pagpapasakop sa mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Naunawaan na po natin ang ulo ng katawan ng iglesia, yung ating tagapagligtas. Na siya ang panganay sa lahat ng nilalang, sa lahat ng mga iniimbitahan na maging saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Siya ang ulo ng kanyang katawan. Tayo yung katawan, tayo yung iglesia niya na maluwalhati, na walang dumis at kapintasan. Amen po ba tayo ron? Amen. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Naunawaan na natin yung buong kapuspusan ng Panginoon Diyos na nanahan sa Panginoong Kristo. Kaya ito po yung nakalulugod na pagdiriwang ng kapisanan ng mga itinakda. Amen po ba? Banal na bundok ng Sayon ang nagpipisan at naniniwala sa pagkabuhay niyang maguli na nakaseparate at nakadipay na. Amen po ba? Amen. Kaya mabilis sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ano bilis sa atin sa aklat ng Juan, huwag tayong padaya, ano? Ito, kaya sinulat ni Apostol Juan to sa atin maging aware tayo kasi maraming lilitaw Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Kasi nung inihani si Satanas sa lupa, maraming kasama mga anghel niya, no? Kaya maraming magliligaw Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya yung inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan niyo, tumawag sa atin, meron siyang binigay sa atin bawat isa na baluti. Nananahan sa puso't isip natin yun yung katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in eternity. Yan yung ginawa niya na pinaniniwalaan natin, ay binigay sa atin, ay pinahid sa puso natin na hindi nakawari sa labi natin. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito, gayo kayong manahan sa kanya. Manatili tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya mahayag, magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. Manatili tayo sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli upang kung siya mahayag na, huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Ano ba natin? Ang bawat gumaganap at naniniwala sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day ay ipinanganak niya na. Kaya,
Hindi na tayo nagkakasala sa paniniwalang espiritual. Pinatawad na tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakunawa natin bilin sa atin na huwag tayong patuturo sa mga lilitaw na mandaraya sa sanlibutan dahil may tinanggap tayong baluti. Sandata sa pakikipaglaban ng paniniwala sa sanlibutan, yan yung tali. Yan yung tali ng katwiran ng patotoo na itinali sa puso't isip natin. Na hindi tayo madadaya ng mga lilitaw dito, mga nandadaya ng aral. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5, verse 11. Ito yung talagang specific na tunayan ng kaligtasan ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. At ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag na po sa atin, ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. Kaya tayo nagpapatotoo, nangyari yung ginawa ng ating tagapagligtas nung pinako siya sa krus. Binuhay siya maguli in Duterte. Yan yung patotoo na nakaupit sa puso natin at sinulat sa isip natin, nahayag sa social media, transparent sa buong mundo. Sa lahat ng mga bansa, ang layunin niya, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O eto na, sineselyohan na. 1 Peter chapter 2 verse 9. Eto na yung bayan na pinili niyang sariling pag-aari. Dadapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan nyo yung bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos na makaharing pagkasaserdote, bansang banal ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Yan po ang katangian ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na foundation ng Panginoong Jesucristo, na meron tayong ipinapahayag na karangalan ng tumawag sa atin, na ipinapahayag natin yung patotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. So ano po sabi sa atin doon sa Revelation? Maghahari siya sa bundok ng Sayon hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sabi po na nag-imbita sa ating lahat, pangunawain po natin yung imbitasyon niya. Mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad, masikip pa sa maswerte. Amen po ba? Amen. Mapalad. Talagang hindi mo maisalarawan yung mapalad na inimbitahan niya na talagang nilinis niya sa karamihan ng lakad ng paniniwala. Mapalad yung tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan natin kanina, may binasa tayong hula ni Propeta Mikas. Lahat naman ng mga hula ng mga banal na propete, nagkaisa sila ng hula. Na bundok ng Sayon na kinauwian ng hula nila. Na sa lahat ng mga pinauunlakan sa imbitasyon na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang magmuli in the third day, tayo yung papalad na tumutupad ng mga salita ng hula na ito dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po mo natin, siya rin ang makikibaka sa panahon ng kawakasan. At bilang tao, katulad nyo rin na nakikita nyo, ipinapahayag ko ang lahat ang sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta na pinatutayan dito ng mga banal na apostol ng pagkilala natin, iisang Diyos na tunay ang Panginoong Jesucristo.
Amen po ba? Amen. Mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Dahil ang Panginoong Kristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Nasukat na niya ang katapusan ng sanlibutan. Kaya talagang yung imbitasyon niya, talagang mahigpit na yung imbitasyon niya. Huwag niyong tatanggihan ito dahil tayo na rin ang magdidesisyon pag tinanggihan niyo ito. Wala pong bayad ito, kaya huwag natin tatanggihan, kundi samahan niyo kami na i-research po para magkaroon pa tayo ng pag-asa. At kung naunawaan na natin, ilagat na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. At maghintay na rin tayo sa muli niyang pagparito upang makatiyak tayo, nadatnan tayo ng mga tapat na katiwala. Hindi nagbabago yung pagtawag niya sa ating lahat. Amen po ba kayo? Amen. Kung ano yung sinabi niya, na itinakda niya, nilagdaan niya na ang banal na bundok ng Zion, siya rin ang magpapakilala sa ating lahat na ang kanyang bayan tayong mga individual na tumutupad ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Ano sabi niya pa rito? At narito ako ay madaling pumaparito. Yung pong tumutupad ng mga salita ng hula na ito, sinabi, madali na siya paparito. Di po ba nakagagalak sa imbitasyon ng ating tagapagligtas na tinutupad natin yung hula ng aklat na ito sa pagparito man niya daratnan tayo yung mga bahagi ng kanyang katawan, bahagi tayo ng kanyang templo, na itinayo tayo sa ikatlong araw, mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Di ba tayo yung babalikan niya na maluwalhating iglesia na siya rin ang nagtayo sa atin sa pamamagitan ng paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Jesucristo? At sa kanya nang galing ng mga labi, yung pangalan, ng iglesia ng banal na bundok na Zion na naka-record na sa langit, itinaghanda na ng tahanan sa langit. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Di po ba nakagagalak sa mga partakers na iniimbitahan niya? Bahagi na pala tayo ng kanyang bayan at pinaghanda na ng tahanan sa langit. Shave na tayo, may katiyakan na tayo sa paghihintay, manatili lang tayong tapat sa paniniwala at huwag na tayong babalik pa sa pasimulang aral ng sanlibutan. Yan yung isunga natin, huwag na natin kakainin pa isinunga natin walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng katuwiran ng pagkabuhay niya magmuli. Kapayapaan po ay sumaating lahat at patuloy na maghari sa atin ang kagalakan at pag-iintay sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Sa lahat po ng bayan ng Diyos na patuloy na may buong kagalakan naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo, mga galak tayong tunay sapagkat ang pag-asa, ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na dinadagdagan sa atin mga kapatid at mga kaibigan upang patuloy tayong magsilakan ng naayon sa kanyang kagandahang loob. Amen po! Kaya tayong lahat patuloy magpuri, lumuwalhati sa ating Panginoong Diyos. Great and marvelous are thy works. Awitin natin mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints.
Patuloy tayong magtaas ng dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan, ng awa sa kanyang bayan, tunay nga, Panginoon, ang iyong mga kagandahang loob, ang iyong patuloy na pagsisikap na gawaran ng karunungan at kaalaman ng iyong bayan. Tunay nga, Panginoon, na nakakalugod ito sa aming mga puso pag-iisip, sapagkat ito ang patuloy na pumupuspos sa aming puso pag-iisip ng talisay na pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, habang kami ay naghihintay sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na kapangyarihan na namamagitan sa aming puso't isipan. Hingga't kami ay patuloy na may buong pagtitiwalang nanganganlong sa iyong banal na katuwiran. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na nahahanda at mahahayag sa panahon ng katapusan, hanggang sa ang aming mga kapatid at mga kaibigan ay matipon ng lahat upang sama-sama kami magpuri at lumuwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.